Sige po, tayo po muna yung manalangin at magpasalamat po sa ating Panginoon na ito po ay naging posible kundi po dahil sa kanya. And Lord, salamat po sa araw na ito for making this possible, Panginoon. I know, Lord, kahit po may challenges ako ngayon to share the gospel, Panginoon, to share yung message mo for this morning, Lord God. And I claim na ito po yung matagumpay na, Panginoon, sa iyong tulong. And hindi po mahadlangan, Lord, ng anumang ginagawa ko sa araw na ito, Lord. And yung mga matututunan po namin dito sa verse na ito, Lord, sa katuruan lang to, Lord God, sa mga ngaral 11, chapter 11. Ang pangalan mo po ang mapurihan, Lord God. At ang bawat salita, Lord God, na aming matututunan sa araw na ito, Lord, ay na ibibigay po namin, Lord, na i-share din po namin sa aming mga mahal sa buhay, Lord, in the name of Jesus. Muli po, Lord God, I speak right now, Panginoon, katagumpayan sa gawain ito in Jesus' name. Amen and amen. Yan po, so, ang title po ng mga ngaral 11 ay it's about ano po siya, ang mga gawain ng marunong. Wait lang po Ang sabi po dito, maghagis ka ng, dinig ko ba ako, sister? Yan lang. Yan po. Medyo malayo po Opo, sa ate. phone. Opo, mali. So, ang sabi po dito is, maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabangan kang kapagdating ng oras. Hatiin sa 7 at sa 8 ang kalakal mo pagkat di mo nasisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Number 3, kapag ang ulap ay maitim na di makaya ang hangin, nagiging ulan itong bumubuhos sa daigdig, kung saan nakahapay ang punong kahoy ay doon ito mabubuwal. Ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makakapaghasik ng kanyang binhi, at ang nag-aalala sa patak ng ulan ay di makakapag-ano. Number 5, kung hindi mo maaring malaman kung paanong ang hininga ay pumapasok sa katawan ng isang sanggol na sa sinapupunan ng kanyang ina, lalong hindi maabot ng isip mo kung paano ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Number 6, sa umaga inihahasik mo ang iyong binhi. Hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang gabi, sapagkat di mo tiyak kung alin ang nagbibigay sa iyo ng tagumpay, o kaya umaasa kang lahat ng iyo ay papakinabangan. Number 7, masarap ang nasa liwanag at kagandahay pagmasdan ng araw. Kung ang tao'y mabubuhay na matagal, dapat niyang ikagalak iyon. Ngunit alalahanin niyang ang darating na panahon. Ngunit alalahanin niya na ang darating na panahon ng kadiliman ay nasa mahaba. Lahat ng mangyayari ay walang kabuluhan. Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa pamamagitan mo. Ngunit tandaan mo ang lahat ng ito'y iyong ipagsusulit sa Diyos.
And salamat po sa salita ng Lord. So, ang dami pong mga aral na matututunan po tayo sa uh, dun po sa nabasa po natin, 'di ba? So, ako po ay since nabasa ko po siya beforehand, so nag-ano na po ako na kung ano po yung matututunan po natin sa Ecclesiastes 11 or mga ngaral 11. So, ito po yung mga minor points po na dapat po natin i-consider or ma-refine po sa ating mga puso't isipan. First, is yung balance in giving and receiving po. Kasi ayon po sa mga ngaral 11, 1 to 6, it urges us na tayo pong mga nakakabasa or nakakapakinig ng mensahe po ng aral na ito is to we share generously with others. I-recognize po natin. We recognize yung generously giving sa ibang tao po. And we recognize that yung good deeds po na yun will be returned to the giver. Na kung saan pag tayo po ay nagbibigay, we are expecting yung things na binibigay po natin is maibigay din po sa atin na may kapalit. Pero, ang sabi po doon is, it compares po yung sowing, yung ginagawa po nating kabutihan, is sowing to the wind and the sea. So, hina-highlight po doon yung actions po natin is, parang it seems lost, para po tayong nawawala. Hindi siya, kasi 'di ba pag tayo po ay nagbibigay, dapat hindi na po tayo nag-expect na may kapalit, di po ba? Kasi hindi po tayo totoong nagmamahal kung tayo po ay nagbibigay ng may kapalit. But ultimately po, yung magbe-benefit po talaga is yung nagbibigay. Diba? Kasi nakikita po ng Panginoon kung ano po yung ginagawa po natin. And nung tayo po bilang anak ng Panginoon, it's it's really po sa atin kung yung sa pagbibigay po, ang sarap po sa pakiramdam na tayo po ay yung nagbibigay, tayo po yung giver. Hindi po ba? So, isa po yun sa nakuha kong points while reading po kanina, nag-contemplating po ako dun sa message. And then number 2 po, na isa ko rin pong natutunan, it's about enjoying youth and embracing life. Ayan. So yung chapter po na yun is yung chapter 11, it encouraged us to enjoy the present while acknowledging yung life's brevity. Ano po ba yung brevity? So, yung brevity means po is actually yung nagre-rejoice po tayo. Yung nagre-rejoice po tayo sa pagiging bata. 'Di ba? Sa ating pagiging bata, youth, or kung yung lakas po natin. And ang sabi po dito, rejoice, young man, in your youth, and let your heart give you joy in the days of your youth. Di po ba? Pero, yun po ay maikli lamang. Diba? Ang sabi po, brevity. Ang ibig sabihin po ng brevity is shortness. So, hindi po siya panghabang panahon. Di po ba? Kasi, darating din po tayo sa point na tayo po ay manghihina, tayo po ay tatanda. Diba? So, ano pong importansya nun? So, mas importante pa rin po na tayo po ay nakakilala sa Panginoon. Tayo po ay may malalim na relasyon sa Panginoon. And then, another thing po na natutunan ko rin po is trust in God's providence. Doon po sa provision po ng Panginoon. Makikita po ito sa mga ngaral 11:5 to 6 po. Kasi it stresses there yung humility and dependency po natin sa Panginoon. Kasi nagsabi po nung nagsulat noon is na-acknowledge po
niya na no one knows whether it will be successful or not inwardly, Panginoon. So ano man yung ginagawa natin, um, ano man yung kailangan nating gawin, is dapat nandun yung dependency natin sa Lord. So, baliwala lahat ng bagay kung ang ating buhay ay, 'di ba, makuha mo man lahat, pero nandun yung parang yung feeling mo na ginawa mo siya, it's because all out of your wisdom, all out of your kakayahan, hindi po ba? Hindi po talaga siya hindi po talaga yun ang hindi po talaga yun yung makakapagbigay ng katagumpayan sa atin. Though na kasi if mananangan lang po tayo sa sariling wisdom natin, baliwala po lahat. And hindi natin alam yung plano na ba yun is magtatagumpay because it's just sa atin lang. Ginawa lang natin without the guidance and wisdom coming from the Lord. Yung wisdom lang ng tao, yung um, yung wisdom lang natin yung ginamit natin. And then wisdom and folly, yun isa rin po yun sa while reading that, isa rin po yun sa learning nuggets na pwede po nating i-list kasi pwede rin po natin siyang magamit sa araw-araw nating buhay. Kasi ang sabi po din, he who loves silver will not be satisfied will serve silver. So, kung material na bagay lang yung mahal mo or yung nasa ng puso mo is hindi po talaga doon yung totoong kaligayahan. Kasi yung author po ng mga ngaral, in-emphasize niya po doon yung true joy comes from God po talaga. 'Di ba? So, maano po natin 'di ba pagka meron po tayong deep relationship, pag nagpe-pray po tayo, it really changes us yung on how we response to other people kahit ano na po yung ginagawa ng mga tao sa atin. Pinagsasalitaan man tayo ng hindi maganda, ginagawan man tayo ng hindi maganda, is nakukuha pa rin natin maging mabuti. Kasi iba yung joy na binibigay ng Panginoon. Diba? Or kahit, let's say, mahirap man yung kalagayan mo, yung buhay mo, but still, if you have God in your life, parang mas nagiging magaan siyang harapin lahat ng mga struggles mo sa buhay. It's because you have God in your life. And it doesn't mean that you have all the material possessions. Hindi po yun yung totoong joy na totoong joy at peace na magkakaroon ka dahil may kotse ka, may malaki kang bahay. Yes, you get yung comfortable, pero that's just only temporary. Still, you will not be satisfied. Diba? Diba, if kung titingnan po natin, really, hindi po makikita doon yung totoong kaligayahan sa material na bagay. So, di po ba yung mga ibang mayayaman, nakakapagtaka bakit pa sila nagsisuicide, bakit pa sila hindi makontento, parang malungkot pa rin sila. It's because wala silang kakontentuhan. Hindi nila doon nahanap yung totoong happiness or joy. It's because makikita lang natin to sa ating Panginoon. Madadama lang natin to pag meron tayong Diyos sa buhay natin. Ayan. So, number 5, yung fear, yung takot natin sa Lord and love, fear God, and yung obeying His commands, yung inuutos sa atin ng Panginoon. Kasi, doon po sa medsyong dulo, nire-iterate po doon yung importance ng takot, na may takot tayong gawin yung masama
because we love God and He we don't want Him to be disappointed, di po ba? And yung obeying the commandments, yung utos po ng Panginoon is the greatest wisdom. Yun po yung masasabing talino, which is yung sumusunod ka sa sa sa'yo ng Lord, sa utos ng Panginoon sa'yo. So, di po ba pagka tayo po yung nakakagawa ng mabuti, like yung gumagawa tayo para sa Panginoon, ang gaan po sa loob, no? So, doon po yung joy na pag halimbawa meron siyang instruction, pag-pray natin sa ganyan, i-enhance natin sa ganyan, encourage natin siya, yung mga kapatid po natin na kailangan ng prayer. If the Holy Spirit is leading you to pray for other people or to help them financially, if you have, ayun po, it's really, iba yung pakiramdam if you are following the Lord's instruction. And then, yung yung sa pagbibigay po is, kasi even if you don't see immediate results yung sa pagbibigay mo, kasi yung act of giving is worthwhile and pleases God po. Pag tayo po ay nagbibigay sa ating kapwa, pag tayo po ay nagpapatawad, it really pleases God. Kasi parang tayo po ay nagbibigay, pero yung return po isn't guaranteed na may babalik sa atin. But it's really often to see na blessing. Parang ikaw na yung giver, parang ikaw pa yung na-bless. Diba? So, and yun nga po about, additional lang po to. Yung i-appreciate yung present moment and live life fully within God's will. So, wag po tayong, habang bata tayo is, di ba yung sabi nila, YOLO, you only live once. Before, yan po yung ating in-aim or goal, you only live once. Do whatever makes you happy. Di po ba? So, but, since we are doing God's will sa ating buhay, since tayo po ay nagkaroon na po ng relasyon, personal na relasyon sa Panginoon, is we don't do things na para sa mundo. So, kasi po siya, it's very futile. Parang mag-enjoy ka today, how about sa tomorrow? Diba? Hindi natin alam na anong para bukas, diba? Kasi ang Panginoon lang nakakaalam ng buhay natin. So, dapat, if God is giving us strength, giving us another day to live, gawin po natin, mabuhay po tayo para sa Panginoon, which is doing His will. Ito po, yung ginagawa po natin, yung pag-attend po natin sa mga gawain na to. So, we are seeking God, di po ba? Hinahanap po natin yung mga ganitong gawain, at para mas po yung ating spiritual life, magkaroon po tayo ng growth, magkaroon po tayo ng maturity when it comes to spiritual. So we have this ministry na every 3 a.m. we are praying, we are listening to the Word of God. So gamitin po natin yung pinaka-strength na binibigay po ng Panginoon. Kung nga po yung parang nakakilala po ako sa Lord is 36 years old. Iniisip ko po na sabi ko, Lord, bakit ngayon pa lang po, yung parang gano'n na sabi ko sana po noon pa, nung mas bata pa ako yung gano'n. Pero syempre po, God is, yung perfect time po kasi talaga niya, He has His own perfect time for our lives, di po ba? So that's the age po na perfect para sa akin na binigay po ng Lord. So hindi po natin pwedeng sisihan ng Lord, diba? So, ayun po. So, as long as we are
we have strength, as long as binibigyan po tayo ng Panginoon ng bagong umaga, is we can use that. We can use that na magpagamit po tayo sa Panginoon. And if we have if we have the option po to kung meron po tayong time, or if binibigyan po tayo ng chance ni Lord na magkaroon ng parang time, i-maximize po natin yung time na yun para maging kapaki-pakinabang po yun para sa ating Panginoon. Like, every Saturday or Sunday, off mo siya, tapos, pwede kang magbahay-bahay, pumunta sa mga bahay-bahay, mag-approach ka, pwede kang unang mag-offer ng prayer para dun sa tao na yun. Tapos, that is yun po kasi yung parang pinaka-way ko para makapag yun po yung time ko paraan ko po na makapag-share po ng gospel, which is yung makipagkaibigan ka muna. It always start with a hi, and then pray, and then pagka nakuha mo na yung yung naging kaibigan mo na sila, and that's the time na mag-open ka about our Lord Jesus, and that's the time na pwede mo silang makatanggap sa Panginoon. So another thing po, yung reliance po natin sa God's guidance when we are doing yun nga po. And then I think yun na po lahat. Ayan. So hanggang 5 lang po pala. Ayun po. So ang dami pong parang naka-off ata. Ayan. Ang dami po mga learning nuggets na pwede po nating gamitin doon po sa nabasa po natin sa mga Ngaral 11. So, pwede po tayong maggawa ng list, and then pwede po natin siyang gawing guidance. Ayan po. So, sobrang napaka itong chapter po na to is it gives you wisdom and guidance from the Lord. Ayan po, sige po, tayo po muna yung manalangin before we end. Lord, salamat po for giving us the opportunity na mag-gather, Panginoon, sa ngayong umaga na to, Lord God. I speak right now, Lord God, na lahat po ng mga natutunan po namin for this time is we practically use it, Lord. We will practically apply it, Lord God, in all of our situations in life. Magamit po namin to. And we always, Lord, remember from our heart and mind, Lord God, na lahat po ng mga natutunan po namin, Lord, for this morning. In the name of Jesus. Thank you so much for this victory. Amen and amen. So, back to you po, or kung sino man. Amen. Praise natin ay meron tayong kalalagyan. At ito nga po yung live with kung saan ay we will live with God forever. Tayo mamumuhay ng kasama ng ating Panginoon na kung sa sabi nga po wala nang iyak, wala nang sakit. Andun na nga po na lagi tayong nagre-rejoice sa piling ng ating Panginoon. Ayan po. Sabi nga po dito ay dito sa 9 and 10, sabi nga po dito, magalak kabinata sa panahon na iyong kabataan, gawin mo ang ibig mo at lahat ng nakakaakit sa paningin mo, ngunit alamin mo lahat ito ipagsusulit mo sa Diyos. Iwaksin mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang lumilipas. Ayan, parang itinuturo po sa atin, huwag tayo ma-maintain, huwag natin yung sarili natin yung tayo may nalulungkot, may problema, kung may sakit, huwag natin ipamarante natin yung ating
kalooban do'n sa gano'ng bagay. Kundi ang sabi nga po dito ay, enjoy life now. Kaya maging itong buhay natin ito, enjoy na lang po natin. But don't do anything physically, morally, and spirit that will prevent you from enjoying life when you are old. Ano? Kaya nga po, ito nga po, sabi nga po, sinasabi natin na enjoy life to the fullest, ano? Nakasama natin ang ating Panginoon. There is trial, merong mga disappointment, pero at the bottom of the buhay po natin, alalahanin natin na yun ay pansamantala lamang. Meron tayong buhay na walang hanggan at yun nga po yung ating pinaghahandaan. Kaya nga po tayo ay andito nag-aaral ng kanyang salita. Ano po, enjoy your life when you are, kumbaga kasi pag matanda na tayo, ugod-ugod na tayo, kung yun ibinagkalupan ng ating Panginoon, di pa kinuha yung pahirap na buhay, yung ating physical ay manghihina. Aminin natin po yun. Na kung saan ay, kaya nga po, kung halimbawa sa ngayon, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, i-enjoy natin sa lahat ng pagkakataon ng buhay na ito na piram sa atin. Sabi nga po ay huwag tayong gumawa sa physical, moral, and spiritual na kung saan ay mapasansala yung ating kagalakan na kung saan ibigay ito ng ating Panginoon sa atin na kung saan kung may edad na tayo, hindi natin may enjoy. Kasi meron po akong mga mimit na ganyan na kung saan ay patutuon na kung saan ay noong kabataan nga po ay bara-bara lang ang buhay. Kaya nga po nung sabi nga po nung hindi na physically mahina na o na hindi na kaya ang mga tuhod, na sinabi nga po niya, sana yung bang wala tayong pagsisihan. Gaya nung nabahag nitong ng tao na kung saan sinagsana nung kabataan ko, gumawa na ako ng dapat kong gawin para sa Panginoon. Kaya ngayon, tayo po ay masisigla pa. Kaya nga sabi, enjoy natin buhay natin na tayo naglilingkod sa ating Panginoon. May problema, may pagkukulang, may mga discouragement, pero kung dapat ay ito yung isaalang-alang sa alamang parte ng buhay natin, nasasayahan tayo. Dahil itong buhay po natin ito sa mundo ay pansamantala at yung nga po na kung saan ay meron tayong permanently na mag-i-enjoy na kasama ang ating Panginoon. Ayan, purihin po ating Diyos. Salamat po. God bless.